Amen. Hallelujah. Whew. So refreshing. Ano po? No? Amen po? Glory to God. Medyo mainit lang, no? Akala nyo yung init yun ng panahon. No, that's yung init ng Holy Spirit. No? Na naramdaman na ang bawat isa, na-experience ang bawat isa. Amen? Amen. Glory to God. Muli nga po, palakpakan natin ng Diyos na buhay. No? Napakabuti ng Lord, pina-experience niya sa atin, sa bawat isa, no? Na ang presensya niya ay nasa ating kalagitnaan. Amen? So muli, umaga, no? Magandang umaga po sa ating lahat at isa pong malaking karangalan muli na tumayo dito sa inyong harapan upang gamitin ng Lord at maghatid ng kanyang mabuting balita para ngayong umaga. Amen? Amen. So may the abundant grace of our Lord Jesus Christ and the everlasting peace of God fill our hearts today. Pakiulit nga po ng bawat isa at basahin natin sabay-sabay. May the abundant grace of our Lord Jesus Christ and the everlasting peace of God fill our hearts today. Hallelujah. Glory to God. No, napakabuti ng Diyos. Amen? Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Pakitaas nga po ang kamay ng hindi naniniwala doon. Glory to God. Ano po? Okay, moving forward, let's proceed po sa ating series, no? Sa ating weekly series. And from the last 2 weeks, ang napag-aralan na po natin under Love Uncovered ay ang known by love and love radically. Amen. So far po, ano po yung medyo tumatak sa isipan natin sa mga napag-aralan natin ngayon? Meron po ba? Madami, di ba? No? Sino po yung masasabi nila na loving sila? O mapagmahal? Pakitaas ang kamay. Amen. Bako, konti ah. Konti lang yung loving dito. Half lang? No? Sige nga po, ulitin ko ang tanong. Sino po ang masasabi nila sa sarili nila na loving sila? Pakitaas ang kamay. Amen. Glory to God. Ang dami. No? Napakabuti ng Lord sa buhay ng bawat isa. Sino naman yung mga kapagtaas ang kamay dito na masasabing loving lang sila kapag ka masaya? Wala. Di ba? Hindi naman kasi talaga madali magmahal, no? Hindi ka masaya at hindi ka mahal-mahal ang ating mamahalin, no? So today it will be the Apostle Peter's turn, no? Kung saan mas pag-aaralan pa natin or mas hihimay-himayin pa natin ang anong tawag doon, ang love na tinuturo ng gospel or ng Panginoong Hesus. Amen. Sino po nakakakilala dito kay Peter? Apostle Peter. Hindi yung Saint Peter na nakikita natin sa Pilipinas na may yung funeral something na gano'n, Saint Peter. Hindi yun no? Si Peter po, Apostle Peter, no? So sino si Apostle Peter? Isa sa mga 12 apostle. Ang galing ang galing nyo Amen, no? So ngayong umaga po, we will rediscover what love is. And we can only discover the love through the author of love. Sino ba yung author ng love natin? Amen. Ang Panginoon, no? The Bible tells us that love is God and that is His nature. No? Amen. So, maaaring ngayon sa umagang ito or sa buhay natin, medyo meron tayong pinagdadaanan, no, na hindi natin ma-handle, no? Maaaring meron tayong tao na nahihirapan tayong i-approach, nahihirapan tayong i-reconcile, no? Or meron tayong sakit na dala-dala, no? And we are not able to let go until now. No? Sino ba yung walang ganon? Lahat tayo meron, di ba? Kahit sino ka, kahit estudyante ka pa, magulang ka, anak, no? Single, married, leader ka man or not, lahat tayo ay dumadaan sa moment na napapagod magmahal. No? Nasasaktan, no? Gusto nang sumuko, pero lahat ba tayo yun? Dumadaan sa ganon? O ako lang? Parang ako lang no? Parang lahat kayo, parang very loving talaga
Di ba? No, pero today, God is calling us to something higher. No? And it's very evident kung ano yung nangyari kaninang umaga sa atin. I mean, earlier lang. No? And talagang merong gustong ipagawa ang Panginoon sa bawat isa. No? And today, hindi lang basta magmahal, no? Kundi love fervently. So our topic this morning, coming from Love Uncovered series, I love fervently. Amen. Muli po tayo po'y manalangin sandali. Amen. Naman naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. We welcome you, Lord, again in our midst. We glorify your name in this place, Panginoon, O God. Lord, you are truly the King of Kings, Lord of Lords, and our Prince of Peace, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa pagkakataon na kami muling nagsama-sama upang makinig ng iyong mga salita. Thank you, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. Isang pagmamahal na hindi nagbabago, hindi napapagod, at hindi sumusuko, Panginoon. Lord, turuan mo kami kung paano magmahal fervently, O Lord. Hindi lang kapag madali, hindi lang kapag kaya namin, Panginoon, kundi kahit mahirap, O Lord, tulungan mo kaming magmahal mula sa malinis na puso. Ipaalala mo sa amin, O Diyos, na maiksi ang oras, Panginoon. Kaya naway huwag naming ipagpaliban ng pagmamahal, ang pagpapatawad at paggawa ng mabuti. Lord, Ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay, Panginoon, O God. Kaya nga, O Lord, kumilos ka sa kalagitnaan namin ngayon, buksan mo ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong mensahe. At nawa, ang aming mga buhay ay magpakita ng tunay na pagmamahal at pusong mapagpatawad. Ito po ang aming samudalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So our home text for today ay manggagaling po sa 1 Peter 4:7-8. Actually, meron pang isa yan. Muna, 1 Peter 1:22. Sige po, let me read to you. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with the pure heart. 1 Peter 1:22. Ano naman ang sabi sa 1 Peter 4:7-8? But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. And above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Iniwala ba kayo dyan? Amen. So ano nga ba yung fervent or fervent love? No? Love fervently, no, sa ibang meaning, love that stretches, love that continues, love that does not give up. Love na unwavering or unwavering love, no? Love that deep and genuine love. Amen. So yan ang ating hihimay-himayin ngayong umaga, no? At ngayon pag-uusapan natin kung bakit natin kailangan gawin ang mga bagay na to. Bakit natin kailangang mahalin ang bawat isa? No? Apostle Peter, no, wrote 2 epistles, no, where we will learn about love and how he discovered this love. No, ang original readers po dito nung sinulat ni Peter ay yung mga followers ng Panginoong Hesus. No, si Peter po ay sumulat. Anyway, ano po ba yung epistles? Kung meron nakakatanda dito sa pinag-aralan natin sa natin pinag-aralan yan? Sa champion ba yan? Bible school, di ba? Ano po yung epistle? Ito po yung sulat, no? Sulat nila, love letter, either for individual or for the group, no? So si Peter po, sumulat po siya sinulat niya po ito para sa mga followers si Jesus Christ na inuusig nung panahon na yon, no? Inuusig dahil sa kanilang mga faith, dahil sa kanilang stand ng faith nila. And Peter was reminding them and encouraging the believers to endure persecution and maintain their faith. Amen? So why do we need to love each other fervently? First, because, tanong pala ulit, why do we need to love each other fervently? Because, first, we have a new identity. No? Ano pa po? We have short time. Our time is short. And the last one, we have been forgiven genuinely or genuine forgiveness. Amen? So pag-usapan po natin muna ang new identity. Ano ba yung new identity? Ito yung bagong pagkakilanlan mo, di ba?
sa Tagalog. No? Ano ba yung ibig sabihin ng ID? Ang galing ah. Ang galing nyo. Di ba? So may mga ID ba kayo? Sino walang ID dito? Baka naman naku si tita. Bino lang po. Meron na luma. New identity. Yan. No. So one of those new identity natin dahil tayo ay na-born again. And that starts from within. Ano pong sabi sa 1 Peter 1:22-23? You were cleansed from your sins when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living Word of God. Amen? Naniniwala ba kayo dyan that you have been born again and your new life will last forever? Amen? Notice the highlighted words. Your new life will last forever dahil born again na tayo. No? We should fervently love one another because we have new identity as followers of Jesus. We have been born again. Amen? Which means that we have been spiritually reborn. Being born again is not just religion. It is spiritual transformation. We have been born again from the inside. We have been born again spiritually, no? Not physically, no? Hindi lang behavior ang nagbago, kundi pati ang puso at pagkatao natin. Hindi lang panlabas, kundi panloob ang nagbago din. No, remember yung mga highlighted kanina doon, di ba? We have been born again spiritually. Therefore, panloob ang pinag-uusapan natin dito. No? Hindi po panlabas, no? So, yung panlabas na anyo natin, wala nang magagawa si Lord dyan. Yan na yan. Yan na talaga yan. No, wala na magbabago. Di ba? No, kidding aside, we are born again spiritually. Hindi po physically. Hence, the transformation po starts from within. What else? Ano pa yung dahil tayo ay na-born again, spiritually, tayo ay may new we have a new nature. Or we are a new person. No? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and the new life has become. Amen? The change is from the inside out. And as we live out our new identity in Christ, people around us will see our transformation. Amen? May bagong identity na po kayo. Kung dating ikaw ay medyo mahilig magsalita ng hindi maganda, no? Or yung old self mo ay mas iniisip na lang yung negative thoughts, mga makukuha mong feedback from others, no? Hindi na po tayo ganun ngayon, no? You are not controlled by your past. Kasi nga, you are born again and you have your new identity and your new nature, no? You're already in the likeness of Jesus. Pagdating sa pagmamahal sa kapwa natin, sa kapatiran at pamilya, no? Mas nauunawaan mo na po ngayon kung ano yung love. Tama ba? Mas nauunawaan ba natin simula nung tayo ay tumanggap sa Panginoon? Amen? Mas naging mapagpatawad ba tayo ngayon? Mas nag-matured ba tayo? No? Sabi nga ng mga medyo trentahin dyan. Sino yung mga trentahin dito? Wala, konti lang, no? Kasi 40 na yung iba. Joke lang po, no? Joke lang po. Sabi po ng mga medyo nagkakaedad na, protect your peace, di ba? And how you will do that, no? Kung ikaw ay nag-transform, no? Being a born again. Anong sabi ni Kuya Jan last week? Sino nakakaalala nung sinabi ni Kuya Jan last week? Na? Hindi daw excuse yung ganyan ka na. Lumaki ka na ng ganyan. Eto na ako. Ganun ba? Ganun ba yung pagkakasabi mo, Kuya Jan?
Baka iba eh. Kaya hindi nila matandaan. Di ba? Anong sabi ni Kuya Jan? Di ba? Hindi excuse na ganyan ka na. Ito ka na, hindi ka na magbabago. No, yung mga tao na nasa paligid mo ang mag-a-adjust sa'yo. Or bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganon. Hindi po. No? Kasi ikaw nga ay binago na. No? Being a born again, being a follower of Jesus Christ, you have new identity na. Hindi ka na yon. Hindi na ikaw na tao ang mag-a-adjust sa inyo. No? Or yung ibang tao ang mag-a-adjust sa inyo. Di ba? Hindi tayo yun. Pakisabi nga po sa mga katabi na, hindi ikaw yun. Amen. Diba? Hindi ikaw yun. Because in Christ, you are a new person with a new nature. Amen? Hindi na ikaw yun. Kung dating ikaw ay medyo matampuhin, no? Kung dati ikaw ay medyo magagalitin, hindi na ikaw yun ngayon. No? Magagalitin na lang, wala na yung medyo. Mas magagalitin. Hindi po, no? We are being changed in a positive way. No? Nagbabago tayo. Dahil pangatlo natin, life and death in reality. No? So ano pong ibig sabihin yan? Sabi po sa John 3:3, no? Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Sino po yung nagtatanong dito? Kung alam nila yung story nito. Amen. Tama po kayong lahat. Salamat po. Si Nicodemus, di ba? Kilala po ba natin si Nicodemus? No, si Nicodemus ay isang relihiyosong tao nung panahon nila, no? Very knowledgeable and respected, no, ng mga tao. Etong tagpo na to, nung tinanong po ni Nicodemus ang Panginoong Hesus kung paano siya makakapasok sa kaharian, no? Pero ganun pa man, hindi naging sapat yung pagiging religious niya, hindi naging sapat yung pagiging knowledgeable niya, no, yung pagiging leader niya, no, hindi po naging enough 'yon para makapasok sa kaharian ng Lord, no? Yung church attendance natin, hindi po yan enough, no? Yung mga ginagawa nating mabuti, hindi rin yan enough, no? Yung pagta-tithes natin, hindi rin yan enough, no? Anong kailangan natin? We need to be born again. Kailangan ng bagong buhay mula kay Kristo at talikuran na ang dating maling gawa, no? This is not an optional, no? This is not anong tawag doon, choice na pwede natin gawin, no? It is eternal, no? Hindi ito option lang na pwede mong gawin or hindi na maging born again, no? Ito ang requirement para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Malinaw naman po sa sinabi sa John 3:3. Being born again determines our destiny. So kung hindi pa tayo transform, hindi rin magiging tunay yung love natin. Bakit? Because true, fervent love comes from a transformed life. Amen. Amen po? Amen. Therefore, new identity in the midst of suffering will tell you kung ikaw talaga ay na-transform na. Amen? Kasi mapapatunayan natin, malikitan natin, no, yung identity natin, yung tunay na identity natin, no, lumalabas yan kapag may trials. Amen? Basahin po natin sa 1 Peter 4:1-3. So then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude he had. And be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. You won't spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. Sa 3, you have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy. Their immorality and lust, their feasting and drunkenness, and wild parties, and their terrible worship of idols. So Peter tells the believers who were persecuted then and reminding us, even us today, until now, no, as new people in Christ, that even in the midst of suffering, we should do the will of God.
No, na kahit um, tayo ay nahihirapan na, kahit na tayo ay pine-persecute, we should continue doing the will of God. No, hindi ka na babalik dun sa dating ikaw, no? Hindi ka na babalik sa dating gawin mo dahil nahihirapan ka ngayon or dahil dumadaan ka sa hindi magandang pagsubok, no? So ang magiging ang magiging mindset mo, ayoko na. Balik na ako doon. Hindi po, no? Kasi in the midst of trial, we should continue doing the will of God. Amen? Madaling magmahal kapag okay lahat, pero ang fervent love lumalabas kapag mahirap na. Amen? So that's what we are trying to understand here. Kung ano po yung ibig sabihin ng fervent love. What is the deeper meaning of the love na gustong ituro ng Panginoon sa atin? No? Alam niyo po, ako po ay nai-inspired and blessed at the same time kapag nakakarinig ako ng mga kapatiran na alam niyo yun, may pinagdaraanan. When we say pinagdadaanan, hindi simple na pinagdadaanan lang, yung talagang matinding trials. But then and again, they're still in the church, they're still serving the Lord, they're still following the will of God, no, para sa kapurihan ng Diyos. No? Sa kabila ng maraming pagsubok na napagdadaanan, no, andun pa rin si kapatid, naglilingkod sa Panginoon. May kilala ba kayong ganon? Amen, no? Ang sarap sa pakiramdam na makakilala ng ganon, no? Nakaka-inspired, nakaka-encourage, no? Na maging ganon din. Maging ganon tayo, maging ako, maging ganon tayo, maging ganon ka din. Amen? Ganon po ba yung feeling nyo? Pag may naririnig kayong ganyang klase ng, anong tawag doon? Kwento or testimony? Amen. Grabe, parang, alam mo yun, parang pinagpipray pa rin tayo ni Ate Bon hanggang ngayon, ano? Glory to God. Di ba? Because we have been transformed, no? And we have new identity. Our new identity is being empowered by the Holy Spirit. Hindi natin kaya ang lahat ng yon, yung mga pagsubok na yan, left and right, kung wala ang Diyos sa buhay natin. No? And hindi natin kayang kilusan yung kung ano man yung pinapakilos ng Lord kung hindi tayo empowered by the Holy Spirit. Because ang new identity natin ay empowered by the Holy Spirit. Amen? Sabi po sa 2 Peter 1, 2-3, may God give you more and more grace and peace, wisdom, binigyan niya tayo ng strength, patience, love, forgiveness. Meron ba forgiveness? Binigyan ng Lord ng forgiveness sa atin. Amen, di ba? Yung grace ng Panginoon, yung unearned favor na binigay ng Lord sa atin. No? Yung peace na binigay ng Lord sa atin that surpass all kind of understanding. Amen? Hindi tayo nagmamahal sa sariling lakas natin. Ang source ng ating fervent love ay ang Lord, ang Holy Spirit. Amen? Kasi in reality, hindi natin kaya magmahal ng ganito sa sarili nating kakayahan. No? Lahat ng ito, hindi mo magagawa, hindi ka makakabangon sa umaga dito para pumunta sa church, no, nang walang tulong ng Panginoon. No? And you never know kung anong pwedeng mangyari the following day. Dahil lang yun sa will ng Panginoon sa buhay natin. Amen? And ang new identity natin ay being sustained by God's promises. Amen? Ang our new identity ay merong born again dahil tayo ay meron na tayong new nature, ang life and death reality natin, no? New identity in the midst of suffering, empowered by the Holy Spirit because we are sustained by God's promises. Sabi sa 2 Peter 1-4, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. No? We also have the amazing promises of God that enable us to live with our new identity. No? So hindi po tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat
maging magdalawang isip sa ating mga gagawin para sa Panginoon. Kasi kasama po natin ng Lord, and sa road na yon, andun ang pangako ng Panginoon. Meron tayong assurance, meron tayong pag-asa, merong blessings galing Panginoon. Of course, may strength, no? May kalakasan. And may rewards and crown. Sino po ang gusto nun? Afterlife. Amen. Di ba? May dahilan tayo para magpatuloy magmahal. No? Alam niyo po, nung panahon ng Roman Empire, kapag merong dumarating sa kanila na, anong tawag doon? Dilubyo, no? Or peste. Salot. Yan. Sila po mismo, no? Sila mismo, mga Romans, umaalis sa lugar nila. At iniiwan nila maski mga pamilya nila. Tinatakasan nila yung salot, no? Nung panahon ng Roman Empire, no? Pero alam niyo po kung sino naiiwan doon? Mga Christians, no? Mga Kristiyano. Sila ang nag-aalaga, no? Sila ang tumutulong dun sa mga naiwan. 'Di ba? Sila yung natitira na nag-aalaga, may care at nagmamahal. So ano po ang nagiging resulta ng pag-stay or pag-aalaga ng mga Christian na 'yon? No? The Romans noticed, no, the people from Romans ask kung sino yung mga tao na 'yon, no? Kung sino yung mga Christian na 'yon, no? So people, dahil doon, naihikayat nila ang mga non-Christians dahil sa kanilang action. Ang fervent love, hindi lang nararamdaman, kundi ipinapakita din. Amen? Kasi hindi ka nagmamahal para maging Christian, no? Kundi Christian ka na or follower ka na ng Panginoon, kaya ka nagmamahal fervently. Amen? At the end of the day, mga kapatid, people may not read the Bible, no? Pero they will read your life. Makikita nila sa buhay mo, no? Kung ikaw ay kahusga-husga ba or totoong follower ng Panginoon, no? Yung maliit na kilos natin, yung ating maliit na pagsasalita, no? Simple na pagsasalita, na akala mo ay walang dating, meron palang big impact sa ibang tao, no? Yung simpleng pagsunod mo sa salita ng Lord na ina-apply mo in your daily lives, nagkakaroon pala ng epekto sa buhay ng isang tao na hindi naniniwala sa Diyos na nakapaligid sa iyo. Amen? Yung isang text nyo po, yung isang kapangangamusta nyo sa matagal na nating hindi nakikita dito sa church, no? Malaking impact po yun para sa kanila. Akala lang natin walang impact, no? No, yung isang forgiveness natin, yung isang pagpapakita natin ng kabutihan sa kanila, may mga certain impact po yan sa buhay nila. No? Kaya wag po natin kalimutan na kamustahin natin yung mga kapatid natin na matagal na natin hindi nakikita dito. No? Sino na yung matagal po natin hindi na nakikita dito? Uy, Pastor Ernst! Kumusta? Palakpakan nga po natin ng Lord sa buhay ni Pastor Ernie. No? Si Pastor Ernie po, sa mga hindi nakakakilala, ay isa sa ating mga leaders dito na napadala sa KSA, no? For the last 2 years na ba, Pas? 3 years, ang bilis ang panahon. 3 taon na pala yun, no? So balik-balik lang si Pas dito, nangangamusta sa atin. No? Di ba, ang yaman ni Pastor Ernie, hindi siya nangangamusta by text. In person siya kung mga musta, di ba? Yan ang fervent love. Palakpakan nga muna natin ng Lord. No? That's the real love, di ba? Na pinapakita in action. Amen. Ganun din tayo. Mga musta po tayo, no? I-message natin yung mga kapatid natin through Messenger, Viber or WhatsApp, whatever, no? Kamustahin natin sila, no? It's one way to show our love and at the same time yung love ng Panginoon through us. Amen. Kamustahin natin sila. Mars, kamusta na? Hanggang doon lang, ha? Baka naman. Ang ganda lang, Mars. Kamusta na? Tama na. Doon lang. Mga natin pag-usapan kung ano yung mga... Di ba? Tanungin po natin mga sarili. Nakikita po ba sa buhay natin?
Masasabi mo ba na nakikita sa mga buhay nyo, personally, na yung identity nyo ay na kay Kristo? Amen. No? May transformation ba tayong nakikita sa pakikitungo sa kapwa natin? Di ba? That's very important. Let's assess ourselves. Ask ourselves, no? Kasi kailangan po nating mai-apply ito, no? Bilang isang Kristiyano at bilang isang tao na meron tayong gustong ma-win na soul para sa Panginoon. Diba? Kasi kung tunay na binago tayo ni Kristo, hindi lang buhay natin ang magbabago. No? Pati po ang paraan natin kung paano magmahal sa kapwa natin ay magbabago. Amen? Amen? And that leads to our next point because our time is short. No? Let's spread love. No? Kasi maiksi lang ang oras natin dito sa buhay. Sabi ni Pastor Ernie, ang buhay ay isang alamok na, kasi English yung ginasabi ni Pastor Ernie, parang mist lang, di ba? Anong Tagalog na mist? Hamog, di ba? Mabilis lang mawala. Ganyan po ang buhay natin, no? So let's spread love. Let's show to the people kung ano yung love na meron tayo, no? Short time, no? A life lived with awareness of the end. Sabi po sa 2 Peter 1:12-15, therefore I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. In 15, so I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. So in these verses, pinakita po ni Peter, no, and he wanted to remind us na kailangan natin mabuhay para sa Panginoon until our time to depart to this life comes. Jesus himself told Peter about his eventual death. No, aside from that, sinabi rin ng Panginoong Hesus kay Peter kung paano siya mawawala dito sa mundo sa pamamagitan ng John 21:18-19. Sabi po dyan, I tell you the truth, when you were young, you were able to do as you liked. You dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands and others will dress you and take you where you don't want to go. Sanay mo namang puntahan. Diba? Kasi wala ka nang magawa. Diba? Pero si Peter, ganun pa man, no, siya ay nagpatuloy sa pinapagawa sa kanya ng Lord. No? Alam ni Peter na malapit na siyang mamatay. Even Jesus told him in John 21 kung paano matatapos ang kanyang buhay. Pero hindi natakot si Peter na harapin ang hinaharap or ang future. No? Hindi siya naging fearful bagkos siya ay naging purposeful. No? Ginamit niya yung natitirang oras para palalahanan ng mga believers. Kasi alam niyo po, ang totoo, limitado lang po ang oras natin. No? And kapag alam natin yung time frame natin, pag alam natin yung oras natin, mas nagiging organized. No? Mas nagiging focus tayo sa kung ano yung dapat gawin natin, ano yung dapat nating unahin, ano yung dapat nating matapos sa binigay na deadline. No? Meron tayong mga deadline na dapat i-meet, no? Meron tayong mga kailangang gawin bago dumating kung sino man ang dapat dumating, yung boss natin, let's say in work, di ba? So let's use our short time to the purposeful time. Amen? Kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay. Because life is temporary. So love must be our priority. Amen?
Sabi po sa 1 Peter 4:7 to 8, "The end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins." And the most important of all is love. Peter knew that life on earth is short, and the earth itself will not last forever. This is why it's of greatest importance ay ang pagmamahal. No? Sa bawat isa. Okay? The end of all things is near. Above all, love each other deeply or fervently. No? So sa dami ng dapat natin gawin, may priority ang Lord. Ano po yun? Ang love. No? Kasi from there, nandun na po ang lahat. No? So ano yung dapat nating i-priority? Yung love. Amen? Hindi po yung success natin, hindi yung career natin, hindi yung comfort natin, no? Hindi yung sarili natin, hindi kung ano-ano pa. No? Above all, the most important of all is love. Because fervent love covers a Sumobra tuloy. Because fervent love covers a multitude of sins. Amen? Therefore, the day of the Lord will come is unexpected. Sabi sa 2 Peter, sabi ko, Moy, bumili na tayong bago nito eh. Yan, 11:13. First, 2 Peter 3:11 to 13. Since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live. Looking forward to the day of God and hurrying it along, on the day He will set the heavens on fire and the elements will melt away in the flames. Amen? So the day of the Lord will surely come like a thief, unannounced, and so we should behave holy conduct and godliness. As we look forward to the new heavens and new earth, ano pong ibig sabihin? Walang warning ang pagdating ng Panginoon. Hindi nyo alam. No? Buti pa nga yung missiles natin dito, may tunog ng SMS, di ba? May warning. Although nakakatakot lang din yung warning, yung tunog nila, di ba? Pero meron. No? Walang schedule yung pagdating ng Panginoon. At lalong walang delay. No? Para yan yung mga salary natin, minsan nagugulat ka na lang, walang warning, di ba? Ubos na. O baka sweldo ko lang yun, no? Di ba? So parang you will be caught not ready. Di ba? Naalala ko tuloy yung ginawa namin last Wednesday night sa BS. No. Bigla kami pinagawa ni Pastor Ricky ng personal testimony namin, susulat namin sa papel. So, dahil kaming lahat ay hindi ready. Kami pa lang ba yung pass? Sorry. Race. Hindi ba pala nare-reach yung iba? Okay. Sige, kalimutan niyo yung sinabi ko na yun, ha? Naku, baka mag-ready sila, Pas. Di ba? So dahil hindi kami ready, pinagpawisan po kami ng gusto para lang sa pagpe-prepare. No? Where's Kuya Moy? No? Si Kuya Moy po ang aming very good example kung gaano siya ka-unprepared. No? So ang tanong po dyan, ready ba tayo? Ready ka ba? No? Amen? Are you all ready? Amen. Amen. You should be confident saying yes and amen. 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 Because urgency produces holy living. Ayan. No? So,
Yan. So, kung anong uri ng pamumuhay mo ang dapat natin taglayin sa pagbalik ng Panginoon, ay ang holy conduct and godliness o pamumuhay ng banal at maka-Diyos. Amen. Naniniwala naman po ako na lahat tayo dito ay we are living in a holy conduct and godliness. Amen? Amen. Kasi po ang awareness ng eternity changes our daily behavior. No, kung tayo ay aware about eternity, aware kung ano yung pwedeng mangyari in the coming near future or hindi natin alam, no? Magbabago po yung way ng pakikitungo natin. No, magbabago yung behavior natin. Hindi lang belief ang nagbabago, no? Pati yung lifestyle natin. Pati yung relationship natin to one another. Hindi lang within the family, no? But to all people in your work, your colleagues, your dito churchmate, no, friends, no? Lahat po 'yan magbabago. Kasi kung alam mong babalik na si Lord, iba ang paraan ng pamumuhay mo, no? Mas magiging banal tayo. Nakakatawa, di ba? Pero 'yun ang totoo, no? Mas magiging masipag ka ng mag-share ng word. Kasi alam mo parating ng Lord eh. Di ba? Mas magiging mapagmahal ka sa kapwa mo. Di ba? Kasi kaya very important na alam mo na ang buhay mo ay maiksi lang. Kasi hindi mo alam. Baka kung kailan gusto mo na mag-share ng word. Di ba? Pwede ko bang i-share pa yung second diagnostic question dito? Kasi it's very timely and yung kasama sa point di ba? Di ba? Sino nakakaalam ng second diagnostic question natin sa EE? Kung sakali. Ni Lord, alam mo ba? Wag naman sana. At sakaling harap ka sa Diyos at tanungin kung bakit kanya papapasukin sa kanyang kaharian. Ano ang sasabihin mo? Ulitin ko po kung sakaling, no? Kung sakali lang naman, nakunin ka na ng Lord ngayong araw na to, wag naman sana. Pati po yung mga kasama natin dyan sa FB, no? At tumarap ka sa Panginoon at tanungin ka niya, anong karapatan mo or bakit kita papapasukin sa kaharian ko? Alam niyo po ba sasabihin niyo? Alam niyo ba ang sagot niyo? Amen. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. No? It's very important na alam niyo kung anong sasagot niyo. No? We should be living in holy conduct and godliness. Dahil fervent love is an urgent mission. So ano ba yung mission natin? Ano yung mission ng isang Kristiyano? Spread the gospel. Spread the good news. Amen? One important way that we can do is by sharing about God's love, about His death, about His resurrection, no? About the forgiveness of our sins. No? Meaning, hindi lang para sa sarili natin yung mga bagay na yan. No? Ang Panginoon ay namatay, hindi lang para sa iyo, hindi lang para kay Paz, no? Para sa sanlibutan. No? Therefore, ito po ay ipinapasa sa iba. Amen? Yung mga hindi pa nakakaalam sa Panginoon, kung ano yung naging buhay ng Panginoon, kung bakit siya namatay, at kailan siya nabuhay muli, no? Last week lang, di ba? Inalala. Last week lang, inalala sa atin sa Pilipinas. Di ba? Sino po nakapanood ng balita na yung may pasampasan lumalaban na ngayon? Nasaktan eh. Lumaban. Ayun, nag-rumble sila. Ngayon, di ba pila yan? Sino po nakakaalam ng ganitong tradisyon sa atin? Di ba yung mga paipasan, nakapila yan eh. Oo, di ba? Nakapila habang naglalakad, habang nagpepinidensya, nakapila. Ngayon yung isa nasaktan, gumante.
Eh di lumaban uli yung ibang Kristo na may pasan, tumulong na. Then nag-rumble na, di ba? Nagiging comical na lang, di ba? Nakakatawa. Imagine niyo po kung nung panahon ni Kristo, ganun ginawa niya, nanlaban siya. Nanlaban siya, di ba? Wala nang salvation ngayon. Walang eternal life. Oo. O kaya, di ba, dahil hirap na si Lord, sinabi niya sa mga angel niya, oh, rain fire. Di ba sabi ni Thanos, nung mahirapan na siya, biro lang po. Ginagawa lang nating medyo comical, no? Pero, in reality, kung hindi po alam ng tao kung ano yung isi-share niya at hindi alam ng tao kung bakit namatay ang Panginoon para sa atin, wala pong saysay lahat ng ginawa ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung love na binigay ng Panginoon. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life." Amen? Hindi na malalaman ng tao yun, no? At walang kasaysayan, walang purpose ang ginawa ng Lord kung hindi malalaman ng tao ang lahat ng yun. Therefore, it's our responsibility sharing God's love through Jesus. No, about His life, about His death, about His resurrection, and about the forgiveness of sin. No? Amen? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen. So urgency, no, fervent love is an urgent mission. No, alam niyo mga kapatid na may urgent or may pangangailangan ng bawat isa, no? You know the urgency. Alam natin na may pangangailangan si kapatid, no? At kaya naman nating tumulong. Tulungan natin, no? Alam mo may kailangan ng tulong si ate or kuya sa church, no? Mag-volunteer po tayo, no? Alam natin kung ano yung pangangailangan ng church natin. Alam niyo po ba? Mga pangangailangan ng church natin? Amen? Di ba? Mag-initiate po tayo. Let's join the ministry. Let's, anong tawag doon? Let's serve, no? Para sa kabutihan ng Diyos. No? Kasi fervent love is an urgent mission, mga kapatid. And our time here on earth is short. So let us all make it to the fullest. Let us all seek the purpose of God sa ating mga buhay. No? Kung sakaling hanggang ngayon hindi pa po natin alam yung purpose natin or purpose ng Lord sa buhay natin, let us all pray. No? Alamin natin, let's all seek the Lord's God's presence. No? Tanungin natin, Lord, ano po yung gusto niyo ipagawa niyo sa buhay ko? Natanong niyo na po ba yan sa inyong nasabi niyo na po ba yan sa inyong mga sarili at natanong na po ba ang Lord about that? Lord, ano po yung gusto niyong gawin ko para sa church na to? Lord, ano po yung gusto niyong i-share ko sa LOLCM? Let's ask the Lord. No? Kasi maraming gustong ipagawa ang Lord sa atin. No? Kung kayo po ay kontento na nakaupo lang dyan, ang Lord hindi. No? Let's seek the presence of the Lord. Let's ask the Lord because our time is short. No? Medyo overtime na nga ako pero our time is short. Di ba? Di ba? Peter reminded us repeatedly and reinforced at the same time. No? Therefore, I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. No, paulit-ulit sinasabi ni Peter dun sa mga believers, sa mga followers ng Panginoon. Kung ano yung dapat natin gawin. No, paulit-ulit niya na-remind. Bakit po? Kasi we always forget. No? Most of the time we delay. Kasi we don't know what is urgent. No? We lose urgency kasi hindi natin alam eh. Amen? Di pa dyan. No? So we need to live ready, not relax. We should have eternal perspective. No? Alam natin kung ano yung
ang mangyayari after here. No? What matters now versus what matters forever? Ano ba yung forever? Yung eternity. No? Invest in people, not just things. Life is not just to survive, but to impact others for Christ. Hindi tayo nabubuhay dito para lang, no, parang isang kahig, isang tuka, no, para sa sarili natin. No? We are not here on earth just to survive. May mga kanya-kanya tayong purpose dito. At isa sa main purpose natin ay magkaroon ng impact para kay Lord, para sa kay Kristo. Amen. Love is greatest preparation for eternity. No? Therefore, sharing Jesus is not pressure, but it is compassion. Amen. Kung alam mo malapit na ang katapusan, no? Malapit na ang darating na, no? Meron ka bang taong kailangan mong maabot para kay Kristo? Gawin mo na ngayon. Let's do it today. No? Hindi pa po huli ang lahat. Meron kang dapat ihingi ng tawad sa kapwa mo or meron ka bang dapat patawarin? Let's do it today. No? Let's do it now. Kung nandiyan lang sa katabi natin, let's do it now. Biro lang po. No? Kidding aside, we have to do it. No? Kasi we love fervently because we have received genuine forgiveness. And we are called to give it. No, hindi lang tayo tagatanggap ng forgiveness. Tayo rin po ay tagapagbigay nito. No? Love fervently has new identity because we have short time and we have been forgiven genuinely. Amen? Genuine forgiveness has love covers what is matter. No? So ano pong sabi sa 1 Peter 4:8? Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers multitude of sins. No? So hindi po ito yung cover po dito, hindi yung pagkukonsinti natin or yung pagtatago ng kasalanan or pag-ignore sa mali na ginawa ni kapatid or ni ate or ni kuya, no? Hindi po yun. Hindi po yun ibig sabihin ng love covers multitude of sins. Na kung naalala niyo po sa topic natin from Known by Love, na-discuss natin doon na ang real love ay merong pagtutuwid, merong disiplina, no? May pagtatama. So ito pong cover a multitude of sin ay hindi contradiction sa napag-aralan natin last time. Bagkos ito ay nagpapatawad, hindi pagbibilang ng kasalanan, hindi paggamit ng past bilang sandata, no? Ang tunay na magmahal, hindi naguhukay ng nakaraan para manakit, hindi pinipili nito magpatawad para magpagaling, no? Hindi laging naghi-historical. Meron ba nun dito? Hysterical ba? Historical? Hysterical. Okay. No, hindi inuungkat yung history, no? No? Hindi na natin binabalik-balikan yung ating mga nakaraan. No, hindi tayo naghi-historical, no? So that is the genuine forgiveness that love can cover. Amen? Because real love, forgiveness ay yan. So, real love, forgiveness. Ang pagmamahal ng totoo, hindi napapagod magpatawad. No? Parang isang relationship ng magulang at anak. No? Sino po yung mga parents na dito? Amen. No? So, alam natin yung mga anak natin madalas sutil, di ba? Medyo pasaway talaga, no? Oo, kahit kasasabi mo lang, don't touch that. Nawa ka na ulit. Di ba? Nakakasama ng loob, di ba? Pero dahil anak natin sila, tayo yung mga magulang, at the end of the day, anong ginagawa natin? We are still loving them. Kahit di sila nagsosorry, we are forgiving them. Di ba? Sinusuhulan pa para lang, di ba? So, ganun ang pagmamahal, ganun ang real forgiveness. No? That is fervent love, yung pinapakita ng yung example na ginawa natin, parents and children, daughter or sons.
No, paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit nagpapasaway, pero pinapatawad natin kahit hindi humingi ng sorry, no? Nilalove pa natin, ini-embrace natin, kinikiss natin, no? Dahil anak natin sila, no? Paulit-ulit natin silang pinipili. No? Parang si Popoy and Basha. Ako na lang, Poy. Ako na lang ulit. Di ba? Sila pa rin ang pinipili natin kahit paulit-ulit na tayong sasaktan, no? Kahit hindi perfect ang mahal mo or hindi perfect yung person na minamahal mo, we are still forgiving, no? You may still feel hurt, you may still remember the pain, but you still choose not to hold it against them. Amen? Dahil ang pagmamahal ng totoo, hindi napapagod. Magpatawad. No? Hanggang saan ka willing magpatawad? Di ba? Once, twice, thrice. Ano yung four? Thrice? 77 times 7. Di ba? Kapag nag-sorry na lang, doon ka mo magpapatawad. The truth is, no, real forgiveness goes beyond limits. No, kasi pag minultiply mo yung 77 times 7, may figure pa rin eh. So, paano pag na-reach yun? Di na kita patatawarin. Although maraming beses na yun, di ba? Pero real forgiveness goes beyond limits. Amen? Peter himself experienced genuine, real forgiveness from Jesus. The Lord revealed to Peter ahead of time that he will deny Jesus. Sino nakakaalam ng story na yon? Amen, di ba? Sabi sa Luke 22:34, but Jesus said, Peter, let me tell you something. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. Alam niyo po yung sa pelikula, kaya bakit manok yung hawak ni San Pedro? Di ba? Dahil sa manok, tumilaok. Di ba? Imagine niyo po yung nangyari kay Peter na yan, no? Sinabi ni Jesus kay Peter na itatakwil niya siya, no? I-deny niya siya, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, 3 beses pa. 'Di ba? It was a deep personal failure kung ikaw 'yon, no? Kung ako 'yon, talagang baka alam mo na, no? Kagaya ng ginawa ni alam mo na. 'Di ba? Pero ang totoo po, kahit tayo, sometimes, no? Many times, we fail God. No? We deny Him through our actions. Minsan, akala mo simpleng pagsusungit lang sa kapwa mo, no? Or sa kulig mo, no? Akala mo simple lang. Pero our action, no, is being taken like what Peter did sa pag-deny niya sa Panginoon. Nakukonsensya ka, no? Marirealize mo ngayon bakit mo ginawa yun. So Peter denied his Lord 3 times, and the book of Luke records that that at that moment it happened. Jesus looked at Peter, and based on that character of Jesus, no, it was not look of condemnation, no, or disappointment, but look of di ko nalagay doon, no? Baka nandito. Yan. No condemnation, look of love, compassion, hope, and genuine forgiveness. No? There's no condemnation, sabi ng Panginoon. But it's compassion. No? So sa moment na iyon, tumingin po ang Panginoong Jesus kay Peter. At ang tingin na yun, hindi po yun galit, hindi yun rejection. No? It was those love, compassion, hope, genuine love. No? Sa pinakamababang moment ni Peter, hindi galit ang naramdaman ng Panginoong Jesus para sa kanya. Amen?
At alam niyo po ba kung ano yung mas nakaka-amaze sa yugto na yan, sa buhay ni Peter? No? Ano yung mas nakaka-amaze sa experience ni Peter? He was restored. The scene that happened not long after when he met Jesus again. Peter has been restored the power of genuine forgiveness. Sabi po sa John 21:15-17, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs. Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. And for the third time, he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Yung tagpo po na yan, yung nabuhay na po uli ang Panginoon. Yung bumangon na siya. No? Yes. No? So bakit tinanong uli ng Panginoon si Peter? And as you can notice, 3 beses niya rin tinanong si Peter. Diba? Bakit po? Jesus restored Peter. Hindi lang siya pinatawad, no? Ibinalik yung purpose ni Peter. And what was the purpose? To feed the Lord's sheep. Amen? Dahil forgiveness is not just removal of guilt. It's a restoration of our calling. Amen? So po, sa sitwasyon po natin ngayon mga kapatid, no? Kung feeling natin medyo, alam niyo na, hindi kayo karapat-dapat na mag-serve sa Panginoon, no? Hindi kayo deserving, no, na tumayo dito sa harap dahil sa inyong mga guilt, dahil sa inyong mga past sins, mga kasalanan na ginawa niyo noon. Imagine niyo po yung nagawa ni Peter. And imagine niyo rin, Jesus looked at him with love, with compassion and hope. And then he restored whatever calling he had for Peter. It's a genuine forgiveness. No, in that encounter, Jesus reinstated Peter into the ministry of taking care of his sheep. Peter received genuine forgiveness from Jesus. We have experienced God's genuine forgiveness. Who are we? No? If we have experienced God's genuine forgiveness, who are we to be receivers and not be givers of it to others? No? Let us all be recipients and distributors for God's genuine forgiveness. Because forgiveness is a command, not a suggestion. No? Hindi optional, no? Ito ay obedience. Forgiveness is costly. Masakit, mahirap, maraming pwedeng maging cost, pero powerful. Amen. Forgiveness breaks chains. Forgiveness reflects Jesus Christ, no? Ito ang pinaka-clear na picture ng Panginoong Hesus sa buhay natin na pwede nating isalarawan. Yung pagiging mapagpatawad natin. No? And lastly, forgiveness goal is reconciliation. Amen? Kaya mayroong forgiveness. Something must be reconciled. Someone must be reconciled. No? Hindi pwede yung okay na. Okay lang ako. Okay na. Pero at the back of his mind, inside his heart, her heart, hindi talaga okay. No? If you are giving a genuine forgiveness, if you are receiving a genuine forgiveness, then the forgiveness goal is reconciliation. Amen? So imagine niyo po, may dalawang Christians. The first one is very active in the church, no? Maraming alam sa Bible, nagpo-post ng mga words of encouragement sa Facebook, no?
Laging active sa ministry, laging nandiyan sa Bible study, laging nag-volunteer. But when someone hurts them, they get offended immediately. They hold on to grudges. They gossip behind people's back. They don't forgive and they don't forget. Now imagine the second Christian may not be as gifted or know the Bible as much as the first one, may not be visible in church, may not be so proactive, but when people hurt them, they let it go. They stay kind, no? They stay tender-hearted, they still show up, they still love, no? They still understand other people. Now, which one do you think is more like Jesus? The first or the second? The second. Sige nga po, pakitignan nyo nga po yung mga katabi nyo. Tingnan nyo lang. Yan. At pakisabi, you're the second guy. Sige po, pakisabi, you're the second guy. Diba? Amen? Because spiritual maturity is not measured by how gifted or powerful you are. It is measured by how loving you become. You cannot be powerful but not living. You can be powerful but not loving. No? Let me tell you this, mga kapatid. Ang goal po ng Panginoon sa ating lahat, not to make you impressive or make you famous, but to make you loving. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging loving tayo. Yung maging lovable ka at maging loving ka sa mga kapatid, sa mga tao na hindi ka love or feeling mo bakit ko siya ilalove, wala naman siyang di ba? That is the real love. That is the fervent love na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Amen? In conclusion, yan. Let us love fervently because of our new identity. Because our time is short and we have received genuine forgiveness from Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, kung meron man tayong sa mga oras na ito, kagaya na nabanggit ko po kanina na kailangan mong patawarin, no? May kasalanan na paulit-ulit na lang na-experience, patawarin na natin sila, no? Let's be let's love fervently, no? Let's have genuine forgiveness, no? Ngayon narinig na po natin yung mensahe natin, hindi na ito tungkol sa kaalaman na lang. And it's not all about knowledge, no? It's about what's your heart is saying. What is your heart doing? No? Kasi ang tanong po dito hindi naman sa naiintindihan mo ba? Diba? It's very straightforward yung message ng Lord. Definitely maiintindihan natin. But the question is, ano ang gagawin mo? Gagawin mo ba? Are you going to forgive someone na matagal mo nang hindi pinapatawad? Are you going to let go the hurt or yung dala-dala mong sakit na matagal mo nang dala-dala na hindi mo ma-let go? No? Amen? Maaring ilan po sa atin dito, no? You feel like Peter. You failed God, you denied Him in some way, you walk away, you feel unworthy. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid. The same Jesus who looked at Peter with love is currently looking at you right now the same way. Amen? Kung paano tinignan ng Panginoong Jesus si Peter, ganun din po tayo tinitingnan ng Panginoong Jesus. No, hindi galit, hindi condemnation, no, kundi pag-ibig at pagpapatawad ang ibinigay ng Panginoon. And today, mga kapatid, if you want to receive that forgiveness, if you want to experience that love, if you want to show the fervent love, no, let's all do it now.
Kung tayo ay may daladalang sakit or galit, may tao kang hindi mapatawad, may sama ng loob na matagal mo nang kinikimkim, ang sabi ng Lord, let it go. Anak, let it go. Bitawan na po natin. Alam ko pong hindi madaling gawin ang sinasabi ng Lord, no? Pero possible po yan. Sa tulong ng Panginoon. Kung gusto mo magpatawad ngayon, kahit hindi mo pa fully nararamdaman, magbigay ng forgiveness, let's pray for that. Let's pray for it. And surely the Lord will give you an answer. Mga kapatid, let's close our eyes. And let's feel the presence ng Panginoon. Alamin natin kung ano yung gusto ng paggawa sa atin ng Panginoon. God may be calling all of us right now, not just to feel something today, but to live differently starting today. Not just when it's easy or not just when it's convenient. No? Kung gusto mong mag-commit today, mga kapatid, to love fervently, to love out your new identity, no, to forgive genuinely, inihahayaan ko po ang lahat na tumayo at itaas ang ating mga kamay. Isuko natin ang lahat, no, sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, let's surrender sa Panginoon. Let's raise our hands, no, bilang tanda ng pag-surrender natin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, Heavenly Father, salamat po sa oras na ito. Thank you, O God, sa walang sawang pagmamahal mo sa amin. Salamat dahil kahit kami po ay laging nag-fail, Panginoon, O God, hindi mo kami sinukuan, Panginoon. Lord, ngayon pa lang tinatanggap na namin ang iyong kapatawaran, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso at baguhin mo ang aming buhay. Lord, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Binibitawan namin ang lahat ng galit, Panginoon, sa mga oras na ito, ang lahat ng sakit, ang lahat ng sama ng loob. Lord, bigyan mo kami ng lakas na magmahal fervently. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa, Panginoon. Hindi lang kapag madali ang sitwasyon, kundi kahit mahirap, O Lord. Tulungan mo kaming mapamuhay ang aming bagong identity, O Lord. Alalahanin namin, Lord, na maiksi lang ang oras namin. At ipakita ang tunay na pagpapatawad sa iba. Lord, gamitin mo ang aming mga buhay upang makita ng iba ang iyong pagmamahal sa amin. Let our lives reflect you, Lord. And may others see Jesus kung paano kami magmahal at makitungo sa iba. Lord, be with us, Panginoon. Guide us, O Lord. And use us for your glory, Panginoon. Use us mightily, Panginoon, O God, in your vineyard. And again, thank you, Lord, for your word today. For the time that we have spent in your presence. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Thank you for speaking to our hearts and reminding us of what truly matters. Maraming salamat, Panginoon, O God. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na may pinagdaraanan, may mga daladalang bitterness, Panginoon, O God, hindi makapagpatawad sa oras na ito. Lord, touch their hearts, Panginoon. Lord, mangusap ka po, Panginoon, sa aming lahat. Ituro nyo sa amin, Panginoon, O God, ang mga dapat namin gawin, Panginoon. Upang kami po ay mas magamit nyo pa, Panginoon, ng mas mainam sa inyong panambahan, O Lord. At upang magamit din namin, Panginoon, ang aming mga buhay purposely, Panginoon, O God, nang ayon sa iyong kagustuhan. Lord, use this church, use the LOLCM, Panginoon, use the members of LOLCM, use the leadership of LOLCM, Panginoon, O God, to spread your word, Panginoon, O God. To spread the good news, Panginoon, O God, to spread the love, Panginoon, O God, coming from you alone, Lord. Muli, maraming salamat, O God, sa buhay ng aming mga leaders dito sa Panambahan, Panginoon, O God. Use us, Lord, mightily. Anoint us mightily, Panginoon, O God. Kayo lamang po ang aming itinataas sa lugar na ito at wala nang iba. Kayo lamang, Panginoon, ang aming nag-iisang guro at wala nang iba, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus.
Amen. Amen.